buong mundo. Naitay Kapuso, perang po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Thank you sa lahat po ng nanonood sa atin sa ating mga live streaming channels sa YouTube at Facebook. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa atin. Sa Dizzy Double B, welcome to the program. 5,700 people are in the studio. Masayang-masaya ang ating hapon dahil isang kaibigan ang nagbabalik Pilipinas at hindi ko alam kung pansamantala ba't nagbabalik showbiz. Naitay Kapuso, please welcome the beautiful Diana Zubiri. Kumusta? Mabuti naman po. Napakaganda mo pa rin. Thank you. Diba? Marami pong Please, salamat. Maraming salamat din and by honoring us with your presence. Siyempre naman. Nung nalaman kong fast talk, siyempre, Tito Boy. Salamat. Salamat. Diana, ang tanong siguro ng marami, bakit ka umuwi? Why are you home? Unang-una po, umuwi po ako kasi siyempre na-miss ko kayong lahat. Salamat. At meron po akong school sa Australia na kinuha po nila ako bilang isang ambassador. So nandito po ako para ipaalam sa mga gustong mag-aral sa Australia na pwede ko po silang tulungan. Pag-uusapan pa natin ang maraming detalye tungkol sa Australia maya-maya lamang. Pero you're also back, am I right? Because you guested on Magpasikat sa Showtime? Yes po. Opo, nag-guest po kami. Kasama ko po ang aking mga sisters, si Iza, si Karil at saka si Sunshine. Kumusta yun? Kumusta yung pagkikita-kita na yun? Yung reunion na yun? Actually po, nung pinaplano namin, sobrang hindi namin ine-expect na matutuloy siya dahil maraming mga challenges bago siya natuloy. So, nung finally natuloy siya, tuwang-tuwa kaming lahat, especially for Karil, kasi siya talaga yung nagbigay ng effort para mabuo kami. So, thankful ako kay Karil na talagang hindi siya sumuko para matuloy. Anong mga nabago? Anong mga hindi nabago sa inyong apat? We're talking about Iza, Shine, Opo. Karil at ikaw. I think nabago. Mas nag-mature kaming lahat. Si Iza, syempre, mommy na siya ngayon. Iba na rin yung pananaw niya. Si Sunshine, still the same. Kitang-kita niyo naman, ang sexy-sexy niya na rin. Tapos si Karil, ganun pa din, masayahin and totoo. Okay, pag-usapan muna natin ang Sangre. Siguro narinig mo na ito'y magkakaroon na uli ng sequel. Yes po. Ano ang reaksyon? Masaya ako kasi ang daming nag-aabang niyan, Tito Boy. Oo. Dahil noong 2016, 16 ba? Tama ba? Yes po. Bumalik ka because you, I think, had a special participation. Yes. Ito bang darating na Sangre, itong sequel na ito, maaasahan ba namin na kahit panandalian lamang ay magbalik Pilipinas muli at maging bahagi ng Sangre? Ayan po ang kailangan nilang abangan. Yan ang kailangan natin abangan. I mentioned to you that some days ago, naging bisita namin dito si Bianca nga, who's playing the daughter of Danaya. Meron lang siyang nais itanong sa'yo. Oh, okay. Narito po, panoorin ho natin. To the one and the only Miss Diana Zubiri, ang orihinal na Sangre Danaya. Ako po si Bianca Umani. Ako po si Tera. Gusto ko lamang pong hingin ang inyong payo dahil ako po ay naghahanda na. Ano po ba sa tingin ninyo ang mga responsibilidad at mga pagsubok na dapat ko pong asahan bilang ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa? Responsibilidad? Oo. Ano bang responsibilidad ni Danaya? Siguro, for me, kung ano yung hindi ko nagawa at that time, kasi sabi, stay fit and stay healthy. During the time na ginagawa namin, mahirap kasi, Tito Boy, parang ako, hindi na ako nakakuha talaga ng time to exercise and to eat good. Kaya medyo habang tumatagal, parang lumalaki na si Danaya. Isa yun sa mga dapat responsibility. Pero huwag ka ma-pressure, anak. Huwag ka ma-pressure kasi, syempre, pag puyat ka, you need good food. Or, syempre, yung pag napupuyat ka, kailangan, syempre, gusto mo yung kinakain mo, yung ginagawa mo. Pero kung magkakaroon ka lang ng time
siguro yun yung pwede kong sabihin sa'yo na yung responsibility mo is to look good and to eat good and to be healthy din as Danaya. Kasi hindi ka makakapag-perform ng maayos kung hindi ka rin naman healthy. I like that idea that you call it a responsibility, pati si Bianca. Di ba? Dahil responsibility talaga natin sa audience. Exactly. Kung ano, lalo na yung papel, kasi that's iconic. So, may level of expectation ng tao. So, I think that's what basically Bianca is saying na ano bang aking gagawin para, maibigay ang tamang portrayal ng role. Oo. Kasi si Danaya, ako, Tito Boy, nung nag-start ako, hindi ko din alam at that time kung paano siya i-portray. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, galing ako sa sexy roles, tapos biglang eto, pang bata yung gagawin ko. Siguro ang pinaka-best na maibibigay ko sa kanya, just be yourself. Just be natural. Kung ano yung kaya mong ipakita. Kasi mahirap naman kung gagayahin mo lang yung dating Danaya. Hindi rin naman yun maganda. So dapat makita nila at mahalin nila kung ano yung magiging bagong ikaw. Okay. Iwanan natin ng panandalian si Danaya. Yung panahon na yun na gumagawa ka ng mga sexy roles, kumusta? Kumusta ang buhay? How was it? Were you happy doing the roles? Happy. Medyo hindi masyado. Kasi medyo bata po ako nagsimula, Tito Boy. I was just doing that kasi syempre, yun yung stepping stone ko. Gusto ko talagang mag-artista nung time na yun. So parang doon ako dumaan and hindi ko masasabing alam ko na yung ginagawa ko. Mahirap kasi at that age, hindi pa ako mulat sa kung ano siya. No. Kasi parang wala pa ako masyadong idea kung ano yung gagawin ko. Kaya happy ako na nakapag-transform yung image ko agad-agad. Correct. Naitanong ko lamang, dahil itong buwang ito, or itong mga panahon na ito, parang anibersaryo noong ikaw ay nagkaroon ng kaso? Opo. Naalala mo? Yes. When you post for a cover of a magazine sa Mandaluyong flyover? Opo, ayan. Naalala mo yun? Opo. Ikwento mo nga sa amin, what happened? Oo, yung nakaganon ka at nagka-traffic. Actually po ito, simpleng shoot lang, pictorial shoot na parang dinare ako ng manager ko. Sabi niya, kaya mo bang mag-photoshoot sa EDSA? Siyempre po pag sinabing FHM, sexy, di ba? Right. Tapos may mga dumadaan na mga sasakyan, ganyan. Sabi ko, sige, kaya ko. Pero may isang kondisyon. Nung time na yan, lumabas po yung bagong model ng cellphone, yung unang-unang may camera. Okay. Nokia. Nokia yon. So, wala akong cellphone, Tito Boy. Artista na ako, wala akong cellphone. Nakiki-text lang ako sa ate ko pag may mga call time, ganyan. Okay. So sabi ko, sige, gagawin ko yung gusto mo, pero bibili mo ako ng cellphone. Sabi mo? Na may camera. Sabi mo kay Jojo? Kay Jojo, sa manager ko. Alright. Sabi niya, yun lang pala. Sige. Sabi ko, mali pala yung hiniling ko. Cellphone lang. Okay. Tapos right after that, umaga po yung shoot namin. Sabi niya, sabi ko, ito na agad. Kasi natapos na yung shoot. So parang yun. May cellphone ka May na. cellphone na ako agad. I think we're celebrating the 21st anniversary. Oh my God, That was tagal 21 na. years ago. Ang tagal na. Tagal, oo. Napapag-usapan lamang. Opo. Bahagi ng kwento mo sa industriya. Diana, will you ever come back to the business? Will you ever come back to do movies? Will you ever come back with your family to base yourself again in the Philippines? Ang kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po si Diana Zubiri. COVID, you decided to go to Australia. Opo. Ang daming offers, may serye, may pelikula. Bakit? What is the story? Kasi po, Tito Boy, nung time na yon, I just gave birth to my bunso. So, ang mga tapings po kailangan magla-lock-in ka for 3 months, 1 month. So, kaya po ako medyo nahirapan dahil syempre hindi ako nakakatanggap ng work. Kailangan ko siyang hindi tanggapin because baby pa siya.
So natatakot ako na baka makakuha ako ng COVID, tas maipasa ko sa kanila. Maliliit pa po yung anak ko. So yun yung main reason kung bakit ako tumatanggi po sa ibang mga projects. Okay. And then, you decided to go to Australia. Bakit? Yun nga po, since syempre less yung work, mas parang inisip namin na nung time na yun sa Australia, wala pong COVID. Parang 8 cases lang. So, ang sabi ng asawa ko, he can work naman doon. So, tatry muna namin ng 3 months kung kaya. Tapos naging 6 months, naging 9. Kasi tourist visa lang ako noon, Tito Boy. Syempre, parang ano pa lang tinatansya pa lang namin kung kakayanin namin yung buhay doon. Hanggang sa naging 2 years na po, diretso. What is it about Australia that you love? Simpleng buhay. Tapos, naisip ko rin na ang tagal ko na rin naman pong nagtatrabaho. Tapos, ayoko rin na may mamiss sa paglaki ng mga bata. Kasi po, nung nagtatrabaho ko nun, syempre marami akong na-miss dun sa eldest ko. So, ayoko na gawin yun dun sa bunso. And feeling ko naman, if ever na makabalik din po ako dito ulit sa Pilipinas, makakagawa pa rin naman siguro po ako ng ibang show or movies. Pero hindi sarado? Hindi naman, Tito Boy. Siyempre po, may mga pag-uusap din kami ng asawa ko na if ever na may magandang chance or pagkakataon, baka naman po makabalik. This year, you lost your father? Yes, Tito Boy. Oo. You weren't able to come home. What kind of a relationship did you have with your father? Wala po ako masyadong matandaan. Kasi, Na relasyon? Opo. Kasi bata pa lang ako, naghiwalay na sila ng mami ko. So, ang naalala ko na lang, nung nag-artista ako, bigla na lang siyang nagpakita ulit. Tapos, nagkabalikan sila ng saglit. Tapos, nawala na lang ulit. Parang may pain. Kasi hindi ko siya nakilala. Kasi hindi kami naging buo. Pero nagkaayos naman kami, Tito Boy, nung 2010. Nagkaayos naman kami. Pero hindi lang din kami nagkaroon ng relationship dahil malayo siya. Then I'm working. If you were to talk to him today, ano lang, halimbawa, nandyan, I know he passed on, kung may nais kang sabihin sa tatay mo, ngayon na isa kang ina, 3 ang anak, nandyan na si Andy sa buhay mo, and going back to the memories that you've had, kung kahit kukonte, Opo. anong nais mong sabihin sa tatay mo? Siguro kung hindi man kita na-meet or nakilala bilang isang tatay, that's okay. I'm okay with that. Hindi na para magtanim ako ng sama ng loob kasi I'm sure naman before ka nagkasakit, I'm sure na pagsisihan mo rin naman yun. Kasi ako, Tito Boy, parang hindi ko maisip maisip ko pa lang na hindi ko makita yung mga anak ko. Parang hindi ko kaya na. Parang pag may nababalitaan ako or sa experience ko na iniwan ako ng daddy ko, parang kung gagawin ko yun sa mga anak ko, iisipin ko pa lang, naiiyak na ako. So, hindi ko kasi alam yung sitwasyon niya nung time na yun eh. So parang naiintindihan ko siguro baka dahil may ibang reason kung bakit niya nagawa sa amin yun ng kapatid ko. Kung bakit sila naghiwalay, kung bakit hindi siya nakabalik. And hindi na ako magtatanong kung ano yung naging rason. But I'm sure na pagsisihan niya na yun. And I'm sure gusto niyang bumawi, pero hindi lang siya nakakuha ng chance. Kumbaga, gusto kong palawakin yung isip ko in a positive way para hindi na lang masakit. Ang ganda ng pananaw mo. Kasi yung pagkukulang, yung kawalan ng relasyon, yung hindi mo pagkakilala sa kanya ng gusto, ay ginamit mong at patuloy mong ginagamit na dahilan para mas maging mabuting ina. Kayo ni Andy, kumusta? Okay kami ni Andy, Tito Boy. Oo. Sobrang okay. Sobrang gwapo rin ang asawa mo. Naman. Oo. But how do you it's not just being able to build a relationship but sustaining a relationship, di ba? How do you do it as a couple? Aside from, of course, exercising together and being together,
that makes a wonderful partnership. Alam mo, Tito Boy, sa lahat ng naging relationship ko, dati sa mga naging boyfriends ko, kasi nagtataka ako, nung kami ni Andy, hindi kami nag-aaway. As in talagang, bakit ganun? Hindi kami nag-aaway. Dahil mas mahaba siguro yung pasensya niya sa akin. Tapos hindi niya ako pinapatulan kapag nagagalit ako. Siya yung unang sumusuyo sa akin. Tapos wala talaga akong matandaan na pinag-awayan namin kahit malaking problema or maliit. Wala. So yun yung pinagpapasalamat ko. Kaya rin siguro naging maganda yung relationship namin, especially nung lumipat kami sa Australia dahil doon. Dahil maganda yung naging foundation nung time na mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami. Oo. Dumadating talaga ang tama. Opo. In God's good time. Yes po. Di ba? You are on fast talk, hindi pwedeng hindi tayo mag-fast talk. Ay, excited ako. Eto na. Panunuorin ko ng mga anak mo. Opo, sige. Magtataka na naman yung panganay ko. Okay. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Danaya, Diana. Danaya, Avisala, Mapaminsala. Abisala. Brilyante ng lupa o amoy lupa? Brilyante ng lupa. Brilyante, diamante. Brilyante. Showbiz, Mrs. Mrs. Pilipinas, Australia. Oh. Australia. Sexy actress, dramatic actress. Dramatic actress. Hot mama, cool mama. Hot mama. Hawak mo ang brilyante ng lupa. Anong gagawin mo? Brilyante ng lupa. Gamutin mo ang lahat sa buong mundo. Ganda. May umaaligid kay Mister. Anong sandata ang gagamitin mo? Arnis. 1 to 10. Gaano mo na miss ang showbiz? 10. 1 to 10, gaano ka ka-sexy? 10. 1 to 10, gaano ka ka-selosa? 1. One thing you can't live without. Andy. One thing you can never forget. Secret. One thing you're proud of. I'm a hands-on mom. One word, describe your children. Makukulit. One word, describe Andy. Hot. One word, describe yourself bilang ina. Cool. Diana, is that lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Afternoon delight. Sa buhay mo ngayon, anong pinagpapasalamat mo? Pinagpapasalamat ko po kasi nagkaroon ako ng chance nagkaroon ako ng chance para maging present sa buhay ng mga anak ko habang lumalaki sila. And that's wonderful. That's wonderful. Maraming mga kapuso, maraming mga nanay ngayon at tatay ang nagtatanong, paano ba nawala yung 7 kilos at 6 kilos kay Diana at kay Andy? Anong klaseng exercise? Pakita mo nga sa amin. What Madali kind of lang, exercise Tito do Boy. you do Ako- bilang pagtatapos? Well, una, jump rope. Ganyan. Talaga? Jump rope, You do it? Tapos pwede ka munang magbuhat, mag-weightlifting. Okay. Tapos maglalakad ka incline for 1 hour. Yung po talaga yung pinaka-the best sa akin po. And then you end there. Hindi pa po. Pag talaga? uwi mo, Okay. siyempre pag uwi mo, kakain ka ng mga steamed vegetables lang at saka ng mga meat. Okay. Tapos salad everyday kami ni Andy. Alright. So sabay talaga yung exercises ka diet. Kailangan po, Tito Boy. Kasi nung time na nag-start kami ni Andy, nag-worry kami kasi gym kami ng gym everyday. Pero hindi kami pumapayat. Dahil Kasi kumakain kain ng kain. din kami ng kumakain ng kung ano-ano. So talagang sinabi namin, kailangan nating palitan yung nakalagay sa fridge. Oo. Oo, healthy food kailangan. Opo, kailangan. Diana, maraming salamat. Thank you so Maraming much, Tito salamat. Boy. At sana'y makita ka pa namin ng madalas Oo naman. kahit nasa Australia. At sana'y may surprise appearance sa sequel. Yes. Oo, Tito Boy, aabangan pwede namin bang yan. bumate? Ay, of course. Ayan. Flowers for you. Go ahead. Thank you. Go ahead. Ayan, gusto ko lang bumbatiin si Vice Mayor Anthony Marasigan ng happy birthday. Kay Tricia Maralit, happy birthday.
Zian, happy birthday. And syempre po ang event namin, in behalf of Signet Institute of Australia, iniimbitahan ko po ang mga estudyante na gusto mag-aral sa Australia sa November 15 sa Baguio Convention Center at sa November 16 po sa Ortigas sa Marco Polo Hotel po tayo. Maraming salamat. Thank you. At thank you rin pala sa nagpapunta sa amin dito, Tito Boy, ang Cleopatra Travel Agency. Okay. At sa Daniel's family. And of course, hello sa mga DKSA sa aming live streaming. Maraming salamat. And thanks Andy for being here. Thank you very much. Maraming salamat, Nay Tay Kapuso, sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. At puso, be kind. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. And we always say, Diana, do one good thing a day and let's make this world a better place. Goodbye for now and God bless.